Kahapon ng umaga habang hinahatid ko yung mga anak ko sa paaralan ay meron nga akong nakita na nagbebenta ng talong. Kaya ay tamang-tama dahil wala na nga akong maisip kung ano yung lutuin ko na ulam ngayong tanghali. Kaya bumili na muna ako ng mantika, pagkatapos bumili na rin ako ng 1 kilong talong. At etong talong guys, mura lang naman yung kilo dahil 60 pesos lang naman kasi nga medyo may kaliitan nga siya. At saktong-sakto lang to pang torta nga. Sobrang namiss ko na din kasi mag-ulam nga nitong talong at paborito din kasi to ng mga anak ko kapag ito torta. Pero yung paborito nga nilang torta sa talong guys, yung itlog lang talaga yung nilalagay kasi ayaw nila sa lasa sa kamatis at saka sa sibuyas. Kaya pagdating ko sa bahay, inihaw ko na kaagad etong talong. Pagkatapos inutusan ko naman to si Yana na bumili nga ng itlog sa tindahan. Wala kasi siyang pasok ngayon guys. Yung tatlo lang kasi niyang kapatid yung may pasok ngayon dahil nga meron ngang nilakad yung teacher niya. Pagkatapos naman yung medyo lumamig na nga yung mga inihaw ko na talong, ayan binalatan ko naman etong mga talong at sinalang ko naman din etong kawali at nilagyan ko na ng mantika para pag matapos nga ako dito ay masalang ko na kaagad etong mga talong. Pagkatapos naman nung mainit na yung mantika, nilagay ko naman kaagad etong mga talong. At hininaan ko lang yung apoy nga nito dahil nga mabilis lang talaga masunog nga etong talong. Para naman hindi nga siya pumae. At habang niluluto ko nga etong talong, pinasain ko naman yung asawa ko kasi nga baka maluto na tong ulam tapos wala namang kanin. At pagkatapos ko kasi itong maluto ay sunduin ko pa yung mga anak ko nga sa school nga nila. At nung natapos na nga ako magluto, sinundo ko naman yung mga anak ko. Pagkatapos pinakain ko na sila ng tanghalian. Mas masarap nga sana to kapag meron ngang sasawan na ketchup. Kaso nga lang wala na akong pangbili na ketchup. Kaya paits na rin to. Masarap pa rin to kahit walang ketchup. At fast forward na tayo, bandang alauna na pala yan guys at hinatid ko na nga sila pabalik sa school nga nila. At ayan si Cheryl, siya na yung pinapunta ko nga sa room nila at dito nga lang ako nagantay sa may gate. At hinihintay ko na muna siya na makapasok nga sa room nila kasi uwi kaagad ako na hindi pa siya nakapasok nga sa room nila at baka nga maglalaro lang sa labas. Kaya anaantay ko na muna siya guys na makapasok bago nga ako uwi sa bahay. At pagdating ko nga sa bahay ay bigla naman akong ginutom ulit. Ay naku, kaya hindi ako pumapayat kasi lagi akong nagugutom. At meron pa ako nakita guys na isang pipino, kaya ayan binalatan ko na yung pipino at naghanda na rin ako ng pagsasawsawan ko nga nitong pipino, etong suka na merong ng sili at nilagyan ko lang ng kaunting asin at pagkatapos naman nanood naman ako sa paborito ko nga talagang panoorin guys kapag wala na kasi akong ginagawa nga dito sa bahay, tsaka naman ako manonood nga sa paborito ko nga panoorin kasi nga guys kapag nandito nga yung mga anak ko ay hindi ko talaga yan mahahawakan yung remote sa TV kasi nga si Cheryl talaga yung laging humahawak nga sa remote kaya hindi talaga ako makapanood nga sa gusto kong panoorin dahil nga hindi ako makakahiram ng remote nga sa TV kasi sila nga yung naghahawa. At muntik ko pa nga maubos itong ang pipino. Mabuti na lang ay naalala ko na paborito din pala to ng anak ko na panganay kaya ayan tinirhan ko lang siya ng kaunti. At habang nanonood nga ako ng TV dumating naman si mama at meron nga siyang dalang ulam. Binigyan niya pala kami ng ulam na niluluto niya. Kaya ayan thank you talaga ma at hindi na ako mamoblema kung ano nga yung ulamin namin mamayang hapunan dahil meron na nga kaming maulam. And yan lang muna for this video. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless.